Binuksan niya ang security app, umaasang makahanap ng kamalian. Siyam na yaya na ang dumaan, lahat sila'y nabigong magnakaw mula sa kanya, magtaksil sa kanya, o iwanan ang kanyang mga anak sa mas malalang kalagayan. Kaya nang makita niya ang 3 bakanting wheelchair sa gitna ng sala ng kanyang mansyon sa tuktok ng isang burol sa Tagaytay, nanlamig ang kanyang sikmura at sa kanya sila nakita. Ang kanyang 3 lumpong anak na babae ay nakatayo, humahakbang, naglalakad patungo sa mga nakabukas na bisig ni Lourdes Garcia. Nabitawan ni Ricky de la Cruz ang kanyang cellphone. Sumandal ang kanyang likod sa pader at ang lalaking itinuring ang imposible bilang isang pinal na hatol ay pinanood ang lahat na gumuho sa screen ng kanyang telepono mula sa loob mismo ng kanyang bahay sa Makati. 3 taon na ang nakalipas, nawala kay Ricky de la Cruz ang lahat ng mahalaga sa kanya. Namatay ang kanyang asawang si Isabel habang nanganganak. 52 minuto matapos isilang ang kanilang triplet, pumanaw siya ng walang babala, walang paalam, tanging isang malamig na silid sa ospital at 3 premature na sanggol na lumalaban para mabuhay. Hinawakan ni Ricky ang kamay nito hanggang sa lumamig ang kanyang katawan. Pagkatapos ay lumabas siya upang makita ang kanyang mga anak, Angelica, Beatriz at Celeste, 3 maliliit na katawan, 3 walang katiyakang kinabukasan. Hindi nagtagal ang mga doktor bago ibigay ang ikalawang dagok, cerebral palsy. Lahat ng 3 bata ay may malubhang uri nito na umaatake sa kanilang mga kalamnan at buto at hindi na sila bibitawan. Sir Ricky, kailangan naming ihanda kayo. Base sa mga brain scan at muscle response test, napakaliit ng tsansang makalakad sila, marahil ay hindi na kailanman. Narinig ni Ricky ang mga salita, ngunit hindi ito tumagos sa kanyang puso. Hindi pa noon, habang abala pa ang kanyang isipan sa paglilibing sa kanyang asawa. Lumipas ang mga linggo, naging buwan. Walang pagbabago sa mga bata. Hindi nila naabot ang anumang developmental milestones. Nakaupo sila sa kanilang mga wheelchair, maliliit na katawan na may mga matang walang laman. Kumuha si Ricky ng pinakamahuhusay na therapist na mahahanap, nagpatawag ng mga espesyalista mula sa Singapore, bumili ng mga kagamitan na mas mahal pa sa karamihan ng mga kondominium. Walang nagbago. Hindi naglakad ang mga bata, halos hindi sila gumalaw. At si Ricky, mag-isa sa kanyang malaking bahay sa Makati, ay nagsimulang tanggapin ang sinabi ng mga doktor. Hindi na makakatayo ang kanyang mga anak, hindi makakatakbo, hindi maghahabulan sa ilalim ng kakayuhan ng mga puno ng mangga tulad ng kanyang pinangarap. Inilibing niya ang pag-asang iyon kasama ni Isabel at dumating ang mga yaya. 9 sa loob ng 16 na buwan. Ang una ay umalis pagkatapos ng 3 linggo. Masyado raw nakakadurog ng puso ang pag-aalaga sa mga bata. Ang ikalawa ay mas maraming oras ang ginugol sa paninigarilyo sa balkonahe kaysa sa mga bata. Agad siyang sinibak ni Ricky. Ang ikatlo ay tila perpekto, hanggang sa natuklasan niyang ipinagbibili nito ang mga larawan ng mga medikal na kagamitan ng kanyang mga anak sa isang tabloid sa halagang $100,000. Pagkatapos niyon, may nabasag sa loob niya. Isang yaya ang nagnakaw ng gamot mula sa bahay. Isa pa ang nag-access sa kanyang bank account at naglaho. Bawat isa ay dumarating na may ngiti at umaalis na may iniwang durog na tiwala. Tumigil si Ricky sa pagtingin sa mga tao. Mga panganib na lang ang nakikita niya. Nagpakabit siya ng mga kamera sa bawat silid, sa bawat pasilyo. Pinapanood niya ang mga recording sa gabi, inuulit-ulit, zinuzoom in, naghahanap ng kasinungalingan, panlilinlang, pagtataksil na alam niyang tiyak na darating. Ang pagkontrol ang naging tanging depensa niya. Kaya nang pumasok sa kanyang bahay si Lourdes Garcia, isang tahimik at payapang 30 anyos, hindi tao ang nakita ni Ricky. Nakita niya ang nalalapit na ika-10 kabiguan. Walang improvisasyon, sabi niya rito, nang hindi inaangat ang kanyang mga mata mula sa folder. Walang pakikipag-ugnayan, walang mga salita ng pag-asa. Sundin ng eksakto ang medical protocol. Malinaw na ipinaliwanag ng mga doktor ang prognosis. Tumango si Lourdes. Naiintindihan ko po.
ngunit hindi niya naiintindihan, o marahil ay lubos niyang naiintindihan, dahil hindi sinunod ni Lourdes ang kanyang mga patakaran. Kinakantahan niya ang mga bata kapag walang nakatingin. Iginagalaw niya ang kanilang mga binti sa mga paraang hindi itinuro ng sinumang therapist. Bumubulong siya ng mga salita ng pag-asa na parabang naniniwala siyang naririnig nila ito. Na parabang naniniwala siyang maaari silang maging higit pa sa kanilang diagnosis. At pinanood ni Ricky ang lahat ng ito sa pamamagitan ng kanyang mga kamera. Noong una, nanood siya para makahanap ng mali. Pagkatapos, nanood siya dahil hindi niya maiwasang tumingin dahil may nangyayari sa bahay na ito. Maliliit na bagay noong una. Ngumiti si Angelica kapag kumakanta siya. Kukurap-kurap ang mga daliri ni Beatrice kapag nagpapatugtog siya. Iniaangat ni Celeste ang kanyang ulo ng mas matagal kaysa dati. Sinasabi ni Ricky sa sarili na walang ibig sabihin ang mga ito. Sinasabi niya sa sarili na mapanganib ang umasa. Sinasabi niya sa sarili na mas alam ng mga doktor. Ngunit sa kalaliman ng gabi, mag-isa sa kanyang opisina, habang ang asul na ilaw ng monitor ay nagbibigay liwanag sa kanyang mukha, pinanood ni Ricky ang isang babaeng lumalaban para sa kanyang mga anak gamit lamang ang pasensya at pananampalataya. At sa isang lugar sa kaibuturan ng kanyang dibdib, kung saan akala niya ay namatay na kasama ni Isabel, may nagsimulang bumitak. Hindi siya naniwala, hindi niya kaya, dahil ang pag-asa, kapag nailibing mo na ng napakalalim, ay hindi nagdudulot ng ginhawa para itong isang patibong. Ngunit bago tayo magpatuloy, mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang video, at isulat sa mga komento kung saan kayo nanonood. Kung naramdaman ninyo na masyadong mapanganib ang umasa, na maaaring wasakin kayo ng pananampalataya, para sa inyo ang kwentong ito. Minsan, ang mga himala ay hindi humihingi ng pahintulot, dumarating na lang sila. Bawat umaga sa malaking bahay na iyon ay pareho isang nakabibinging katahimikan. Hindi katahimikan ng kapayapaan, kundi isang katahimikan na dumadagan sa dibdib. Nakatayo si Ricky sa bintana ng kusina, lumalamig ang tsaa sa kanyang kamay habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw sa ibabaw ng mga puno ng mangga. Nililinis na ng hardinero ang mga dahon sa landas na wala namang gumagamit. Ang fountain sa gitna ng hardin ay sira na sa loob ng maraming taon. Laging balak ni Ricky na tumawag ng gagawa. Pero hindi niya ito ginagawa. Sa kanyang likuran, sa kahabaan ng pasilyo patungo sa silangang bahagi ng bahay, narinig niya ang mahinang ugong ng isang motorized wheelchair. Inililipat ng umagang nurse ang isa sa mga bata, marahil si Beatrice. Gusto ni Beatrice na umupo malapit sa bintana sa therapy room kapag ang liwanag ng umaga ay tumatama sa tamang anggulo. Hindi lumingon si Ricky. Dati, lumingon siya. Sa simula, pagkatapos nilang umuwi mula sa ospital, tumatakbo si Ricky sa bawat tunog, bawat iyak, bawat maliit na galaw. Umupo siya ng maraming oras sa pagitan ng kanilang mga kama. Pinagmamasdan ang pagtaas at pagbaba ng kanilang maliliit na dibdib. Takot na kung tatalikod siya, may mangyayaring masama. Mas mahusay sana itong nahawakan ni Isabel. Gustong-gusto niyang magkaanak higit sa anupaman sa mundo. 7 taon ng pagsubok, 4 na cycle ng IVF. At nang sa wakas ay nabuntis siya ng triplets, umiyak siya ng 3 araw. Mga luha ng purong kaligayahan. Ang uri na dumarating kapag ang isang bagay na matagal mo nang pinapangarap ay sa wakas nagkatotoo. Naalala ni Ricky ang nursery na kanyang pinalamutian. Malambot na mint green na pader, isang mural ng mga kolibri at sampagwita. 3 kuna na nakaayos sa isang kalahating bilog para makita ng mga bata ang isa't isa paggising. Ngayon, bakante na ang nursery. Ang mga bata ay natutulog sa mga medical bed sa therapy room, mga adjustable na frame, mga safety rail, mga monitor na sumusubaybay sa kanilang paghinga sa gabi. Ang mint green na silid na may mural ng mga kolibri ay naging bodega para sa mga kagamitang sinubukan nilang gamitin at sa huli ay isinuko na. Hinigop ni Ricky ang kanyang malamig na tsaa at napangiwi. Masyadong malaki ang bahay na ito.
25 silid para sa isang taong 3 lang ang ginagamit, ang kanyang opisina, ang kanyang silid tulugan, ang kusina, kapag naaalala niyang kumain. Ang lahat ng iba pa ay parang museo pinananatiling malinis ngunit walang buhay. Binili niya ang lugar na ito para kay Isabel. Mahal niya ang klasikong arkitekturang Espanyol-Pilipino, ang mga inukit na kahoy mula sa paete, ang matataas na kisame. Sabi niya, ito ay isang bahay na nag-iingat ng mga kwento. Ngayon, ang tanging kwento ay ang mga inuulit ni Ricky sa CCTV footage tuwing 2:00 ng umaga. Inilagay niya ang tasa sa lababo at naglakad patungo sa kanyang opisina. Mahaba at madilim ang pasilyo. Dati, ang mga dingding na ito ay puno ng mga larawan ng pamilya. Ipinilit iyon ni Isabel. Kailangan ng bahay ng mga mukha, sabi niya. Kung hindi, gusali lang ito. Ibinaba ni Ricky ang mga ito 8 buwan matapos siyang mamatay. Hindi niya kayang makita ang kanyang ngiti ng 20 beses sa isang araw. Hindi niya kayang makita ang pag-asa sa kanyang mga mata, ang paraan ng pagtingin niya sa kanya na para bang kaya niyang ayusin ang lahat. Binigo niya ito. Binigo niya ang kanilang mga anak. Sinira niya ang bawat pangako na ginawa niya sa silid ng ospital na iyon nang hawakan niya ang kanyang kamay at sinabing aalagaan niya sila. Ang mga frame ay nag-iwan ng mga malabong marka sa dingding mga multo ng isang buhay na muntik nang maging kanila. Binuksan ni Ricky ang pinto ng kanyang opisina at umupo sa kanyang mesa. 3 monitor ang nag-iilaw sa dingding, ang sala, ang pasilyo, ang therapy room. Nandoon sila, ang kanyang mga anak. Si Angelica ay nakaupo sa kanyang pink na wheelchair, nakatitig sa isang bookshelf. Si Beatrice ay nasa tabi ng bintana, tulad ng inaasahan ni Ricky. Nakapikit ang mga mata ni Celeste. Ang kanyang maliit na katawan ay hindi gumagalaw maliban sa marahang paghinga. Gumagalaw si Lourdes, sa pagitan nila, inaayos ang isang kumot, nag-aayos ng mga laruan. Mabagal at maingat ang kanyang mga kilos, na para bang nauunawaan niyang may isang bagay na marupok na nakalagak sa silid na iyon. Tiningnan ni Ricky ang kanyang mga kamay. 9 na yaya, 9 na kabiguan, 9 na dahilan upang maniwala na hindi siya magiging iba, ngunit 4 na linggo na siya rito. Walang reklamo, walang shortcut, walang tawag sa telepono na hindi niya dapat gawin, o aparador na hindi niya dapat buksan. Tanging isang tahimik na pagiging pare-pareho. Sumandal si Ricky sa kanyang upuan. Ito ang pinakanakakabagabag sa kanya. May routine si Lourdes. Tuwing umaga, dumarating siya sa therapy room sa eksaktong 8:00. Binabati niya ang nurse sa gabi. Sinusuri ang mga tala tungkol sa pagtulog ng mga bata. Pagkatapos, sa unang 10 minuto, uupo lang siya kasama nila. Hindi nagsasalita, hindi inaayos ang anuman, naroroon lang. Pinanood ito ni Ricky sa pamamagitan ng kamera. Noong una, inis siya. Binabayaran niya ito para magtrabaho, hindi para umupo. Ngunit napansin niya ang isang bagay. Hindi siya nakaupo lang, nagmamasid siya, natututo. Pinag-aaralan kung paano kumuyom ang mga daliri ni Angelica kapag hindi siya komportable. Kung paano nagbabago ang paghinga ni Beatrice kapag kailangan niyang baguhin ang posisyon, kung paano gumagalaw ang mga mata ni Celeste sa ilalim ng kanyang mga talukap na nakapikit sa tuwing umaga. Nakikilala niya ang kanyang mga anak, isang bagay na matagal nang itinigil ni Ricky. Sa ika-5 araw, nagdala si Lourdes ng isang maliit na speaker sa therapy room. Walang espesyal, isang portable device na kinuha niya sa kanyang bag. Inilagay niya ito sa isang estante at pinindot ang play. Isang marahang tugtugin ng kundiman ang pumuno sa silid. Pinanood ni Ricky mula sa kanyang opisina, ang kanyang daliri ay nasa ibabaw ng intercom button. Wala ito sa protocol. Ang mga bata ay may espesyal na sound therapy session tuwing Huwebes na isinasagawa ng isang lisensyadong therapist. Ang random na musika ay wala sa plano. Ngunit hindi niya pinindot ang button dahil ibinaling ni Angelica ang kanyang ulo. Bahagya lang,
ilang degree lang sa kanan, ngunit malinaw itong nakita ni Ricky sa screen. Ang kanyang anak, na halos buong araw ay nakatitig sa iisang punto sa dingding, ay lumingon patungo sa tunog. Napansin din ito ni Lourdes. Hindi siya gumawa ng eksena, hindi pumalakpak o nagdiwang. Ngumiti lang siya ng bahagya at bahagyang itinaas ang volume. Kukurap-kurap ang mga daliri ni Beatrice sa armrest. Lumapit si Ricky sa monitor. Lumuhod si Lourdes sa tabi ng wheelchair ni Beatrice. Mabagal at sinusukat ang kanyang mga kilos. Hindi niya agad ito hinawakan. Inilagay niya lang ang sarili sa kanyang paningin at naghintay. Gusto mo ba? Mahina niyang tanong. Kundi man ito. Tinutugtog ito ng lola ko tuwing linggo ng umaga. Hindi sumagot si Beatrice, ngunit muling kumurap-kurap ang kanyang mga daliri. Inabot ni Lourdes ang kanyang kamay at inilagay sa tabi ng kamay ng bata, hindi hinawakan, ngunit sapat na malapit para maramdaman niya ang init kung gugustuhin niya. Nanatili siyang ganoon ng matagal. Nagpigil ng hininga si Ricky. Kailan ang huling beses na umupo siyang ganoon kasama ang kanyang mga anak? Kailan ang huling beses na nandoon lang siya, walang agenda, hindi tinitingnan ang mga monitor, hindi sinusuri ang mga ulat ng therapy, hindi kinakalkula kung magkano ang gastos ng huling espesyalista, hindi niya matandaan. Nang hapong iyon, naglakad si Ricky patungo sa therapy room. Sinabi niya sa sarili na kailangan niyang suriin ang kagamitan, siguraduhing maayos ang lahat. Ngunit nang makarating siya sa pinto at marinig ang boses ni Lourdes sa loob, huminto siya. Nagbabasa siya hindi ng isang medical manual o isang therapy textbook, kundi ng isang pambatang kwento tungkol sa isang alitaptap na gustong matutong sumayaw. Sabi ng lahat sa kanya, hindi sumasayaw ang mga alitaptap, basa ni Lourdes sa malambot at malinaw na boses, ngunit hindi nakinig ang munting alitaptap. Paikot-ikot siya sa langit tuwing gabi sa panahon ng tagulan, at bawat araw na siya'y umiikot. Sumilip si Ricky sa siwang ng pinto. Ang mga bata ay nasa kanilang mga wheelchair, nakakalahating bilog sa paligid niya. Nakaupo siya sa sahig, nakadekwatro, ang libro ay bukas sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga mata ay gumagalaw sa pagitan ng mga pahina at kanilang mga mukha nagsusuri, kumukonekta. Sumayaw kaya siya? Tanong niya sa kanila. Ano sa tingin ninyo? Katahimikan. Ngunit nakabukas ang mga mata ni Celeste, nakatuon sa kanyang mukha. Umatras si Ricky mula sa pinto. Isang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib, isang paninikip at ginhawa ng sabay. Bumalik siya sa kanyang opisina nang hindi pumasok sa silid na iyon. Nang gabing iyon, habang pinapanood ang recording, nakita niya itong binabasa ang kwentong iyon ng 3 beses pa. Pinanood niya kung paano niya binago ang kanyang boses para sa iba't ibang karakter. Pinanood kung paano siya humihinto upang hayaang tumagos ang mga salita. Pinanood kung paano siya tinitingnan ng kanyang mga anak. May nagbabago sa bahay na ito. Ramdam ito ni Ricky. Hindi pa lang niya ito pinaniniwalaan. Hindi mapigilan ni Ricky ang panonood. Gabi-gabi, matapos mabalot ng dilim ang bahay, uupo siya sa kanyang opisina at ang liwanag ng mga monitor ay maglalagay ng mga anino sa kanyang mukha. Kinumbinsi niya ang sarili na ito ay pag-iingat, responsibilidad, isang ama na pinoprotektahan ang kanyang mga anak mula sa isa na namang pagtataksil. Ngunit hindi na iyon ang katotohanan. Nanood siya dahil may nangyayaring hindi niya maintindihan. Sa ika-4 na linggo, tuluyan nang tumigil si Lourdes sa pagsunod sa protocol. Nagsimula ito sa maliliit na bagay, ang musika, ang mga kwento, mga bagay na maaari niyang ituring na hindi nakapipinsalang karagdagan sa routine. Ngunit pagkatapos ay lumala ito. Isang gabi, ni-rewind ni Ricky ang recording ng sesyon sa hapon at halos mabulunan sa kanyang mainit na tsaa. Nakahiga si Lourdes sa sahig kasama si Angelica. Hawak niya ang maliliit nitong binti at dahan-dahang iginagalaw ang mga ito sa isang ritmo. Kaliwa, kanan, na parabang naglalakad ito, na parabang naaalala ng kanyang mga kalamnan, ang isang bagay na nakalimutan ng kanyang utak. Nagtiim ang bagang ni Ricky.
Wala ito sa anumang plano ng therapy. Walang espesyalistang nagreseta nito. Nag-improvise siya, sinisira ang bawat patakaran na kanyang itinakda. Inabot niya ang kanyang telepono para tawagan siya, para sibakin siya. Itigil ito bago pa mahuli ang lahat. Ngunit pagkatapos ay tumawa si Angelica. Hindi isang malakas na tawa, kundi isang mahinang tunog, halos hindi marinig, parang buntong hininga. Ngunit narinig ito ni Ricky sa pamamagitan ng mga speaker at nanigas ang kanyang kamay sa ibabaw ng telepono. Tumawa ang kanyang anak. Kailan ang huling beses na narinig niya ang tunog na iyon? Ibinaba ni Ricky ang telepono. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang patuloy siyang nanonood. Pagkatapos, lumipat si Lourdes kay Beatrice. Naglagay siya ng isang maliit na laruang kalabaw na gawa sa kahoy sa tray na nakakabit sa wheelchair nito, medyo malayo para hindi basta-basta maabot. "Halika, anak," mahina niyang sabi. "Subukan mong abutin, kaunti lang." Nanatiling tahimik ang kamay ni Beatrice. Naghintay si Lourdes ng may pasensya, walang pagmamadali. "Alam kong kaya mo," bulong niya. "Naniniwala ako sa iyo." Tumingin si Ricky sa screen, pinipigil ang hininga nang hindi namamalayan. Kukurap-kurap ang mga daliri ni Beatrice. Ang kanyang braso ay gumalaw, mabagal, masakit, unti-unti. Inabot niya ito. Ang kanyang maliit na palad ay gumapang patungo sa laruang kalabaw. Nahawakan niya ito. Namulaklak ang mukha ni Lourdes sa isang malawak na ngiti. "Ayan! Tingnan mo ang sarili mo! Tingnan mo ang ginawa mo!" Kumapit ang mga daliri ni Beatrice sa laruan. Nag-init ang mga mata ni Ricky. Ni-rewind niya ang recording, pinanood ito ng paulit-ulit. Ang maliit na kamay na iyon, ang maliliit na daliring iyon na kumakapit sa pininturahang kahoy, isang simpleng kilos, isang bagay na gagawin ng ibang bata nang hindi nag-iisip. Ngunit kakatapos lang gawin ng kanyang anak ang imposible. Ikinuskos ni Ricky ang kanyang mga kamay sa mukha. Mapanganib ito, lahat ng ito. Binibigyan ni Lourdes ang kanyang mga anak ng huwad na pag-asa. Pinipilit silang gawin ang higit pa sa sinabi ng mga doktor. Kapag nabigo siya at mabibigo siya, wawasakin sila ng kabiguan. Wawasakin siya. Kailangan niya siyang sibakin. Bukas ng umaga, unang-una, ngunit sa halip na bumuo ng isang termination letter, nag-play si Ricky ng isa pang recording. Si Celeste, ang pinakamaliit sa tatlo na halos buong araw ay nakapikit. Si Lourdes ay nakaupo sa tabi ng kanyang wheelchair na may picture book. Hindi niya ito binabasa. Tinuturo lang niya ang mga kulay. "Ito ay pula," sabi niya, "tulad ng paglubog ng araw sa Maynila, at ito ay ginto. Tulad ng mga dahon ng nara sa tag-araw." Dumilat ang mga mata ni Celeste, nakatuon sa pahina. "Nakikita mo, di ba?" bulong ni Lourdes. "Nakikita mo ang lahat." Naglipat siya ng pahina. Ang kamay ni Celeste ay umangat mula sa kanyang kandungan ilang sentimetro lang, ngunit umangat, napansin ito ni Lourdes. Maingat niyang kinuha ang maliit na kamay at inilagay sa libro. "Heto, anak, hipuin mo. Sayo ito," pinanood ni Ricky habang dumidikit ang mga daliri ng kanyang anak sa papel. May bumitak sa kanyang dibdib, malalim at masakit. Isinara niya ang kanyang laptop. Umupo siya sa dilim ng kanyang opisina. At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, hindi alam ni Ricky de la Cruz kung ano ang dapat paniwalaan. Hindi plinano ni Ricky na kausapin siya. Nangyari lang, 4 na linggo ng panonood sa mga screen. 4 na linggo ng mga video recording na nagpapanatili sa kanyang gising sa gabi. 4 na linggo ng panonood sa kanyang mga anak na tumutugon sa babaeng sumisira sa bawat patakaran na kanyang itinakda. Hindi na niya kinaya. Miyerkules ng tanghali, lumabas si Ricky sa kanyang opisina at naglakad sa pasilyo patungo sa therapy room. Umalingaw-ngaw ang kanyang mga hakbang sa sahig na gawa sa kahoy ng nara. Bawat hakbang ay parang mas mabigat kaysa sa dati. Hindi siya kumatok. Itinulak lang niya ang pinto at huminto. Nakahiga si Lourdes sa sahig kasama si Celeste. Hawak niya ang maliliit nitong binti. Iginagalaw ang mga ito sa parehong ritmo. Kaliwa, kanan,
kaliwa, kanan, na para bang tinuturuan niya ang mga kalamnan na alalahanin ang isang bagay na hindi pa nila natututunan. Tumingala siya nang bumukas ang pinto. Walang gulat sa kanyang mga mata, walang takot, tanging isang tahimik na pagkilala. Sir Ricky. Ang boses ni Ricky ay mas malakas kaysa sa kanyang intensyon. Anong ginagawa mo? Hindi itinigil ni Lourdes ang mga galaw, motor patterning exercises. Nakakatulong ito sa paglikha ng mga neural pathway. Wala, yan sa protocol. Wala nga po, sir. Pumasok si Ricky sa silid. Binigyan kita ng tiyak na mga tagubilin. Sundin ang medical plan, walang improvisasyon, walang mga eksperimentong pamamaraan. Maingat na ibinaba ni Lourdes ang mga binti ni Celeste at tumayo. Ipinunas niya ang kanyang mga kamay sa kanyang pantalon at hinarap siya. Ang medical plan ay nagsasabing dapat silang umupo sa kanilang mga wheelchair buong araw na may kaunting stimulation. Hindi yan paggamot. Maintenance yan. Nagtiim ang bagang ni Ricky. Ang mga doktor. Binigyan kayo ng mga doktor ng prognosis batay sa statistics. Nanatiling kalmado ang boses ni Lourdes, ngunit may isang bagay na matatag sa ilalim nito. Tiningnan nila ang mga scan at mga chart at sinabi sa inyo kung ano ang karaniwang nangyayari. Hindi nila sinabi sa inyo kung ano ang posible. Mga espesyalista sila. Nakakita na sila ng daan-daang kasong tulad nito. Nakita ba nila ang mga anak ninyo? Ang tanong ay lumutang sa hangin. Tinitigan siya ni Ricky. Patawad po. Buntong hininga ni Lourdes. Hindi estadistika ang mga anak ninyo, Sir Ricky. Hindi sila mga case study o mga data point. Sila ay mga bata. At karapat-dapat ang mga bata na makita kung sino sila, hindi kung ano ang kanilang diagnosis. Naramdaman ni Ricky ang init na umakyat sa kanyang dibdib. Sa tingin mo, mas marunong ka pa sa mga doktor na nag-aral nito sa loob ng mga dekada? Sa tingin ko, alam ko na ang pagsuko sa isang bata ang tanging garantisadong paraan para mabigo. Katahimikan. Nanginginig ang kamay ni Ricky sa galit o sa iba pang bagay, hindi niya alam. Binibigyan mo sila ng huwad na pag-asa, mahina niyang sabi. Kapag hindi ito gumana at hindi ito gagana, madudurog sila. Matagal siyang tinitigan ni Lourdes. May nagbago sa kanyang mga mata. Hindi awa, kundi isang bagay na mas malalim. 3 taong gulang sila, Sir Ricky. Hindi nila alam kung ano ang huwad na pag-asa. Ang alam lang nila ay kung ano ang kanilang nararamdaman. At sa ngayon, nararamdaman nilang may isang taong naniniwala sa kanila. Huminto siya sandali, marahil sa unang pagkakataon. Ang mga salitang iyon ay parang sampal. Binuksan ni Ricky ang kanyang bibig, pagkatapos ay isinara ito. Lumingon si Lourdes kay Celeste na nasa kanyang wheelchair. Kinuha niyo po ako para alagaan sila, mahina niyang sabi nang hindi tumitingin kay Ricky. Iyon po ang ginagawa ko. Ipinagpatuloy niya ang marahang paggalaw sa mga binti nito. Mapagpasensya, tuloy-tuloy. Nakatayo si Ricky. Pinapanood kung paano siya binaliwala. Sumisigaw ang kanyang isip. Sibakin mo na siya ngayon. Tawagan ng ahensya. Humingi ng kapalit, ngunit hindi gumalaw ang kanyang mga paa. Dahil sa kaibuturan, sa lugar na kanyang isinara, isang boses ang bumubulong ng isang bagay na ayaw niyang marinig. Paano kung tama siya? Tumalikod si Ricky at umalis. Wala na siyang sinabi pa, ngunit hindi niya rin siya sinibak. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Ricky. Umupo siya sa kanyang mesa, bukas ang isang termination letter sa kanyang laptop. Kumikislap ang cursor sa dulo ng unang pangungusap. Mahal na bebe, Lourdes Garcia, mangyaring ipaalam na ang iyong mga serbisyo ay hindi na kailangan, epektibo ka agad. Naisulat na niya ang mga salitang ito ng 9 beses dati, iba't ibang pangalan, parehong resulta. Alam ng kanyang mga daliri ang ritmo, mag-type ng liham, tawagan ng ahensya, pumirma ng mga papeles, magpatuloy. Ngunit ngayon, ayaw sumunod ng kanyang mga kamay. Tinitigan ni Ricky ang screen hanggang sa sumakit ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay ni-minimize niya ang dokumento at binuksan ang CCTV feed. Tahimik ang bahay, madilim ang mga ilaw.
Dapat ay tulog na ang lahat, ilang oras na ang nakalipas. Ngunit ipinakita ng kamera sa therapy room ang isang malambot na ilaw mula sa loob. Nandoon pa rin si Lourdes. Lumapit si Ricky sa monitor. Nakaupo siya sa sahig, sa gitna ng silid, nakadekwatro, napapaligiran ng 3 wheelchair na nakaayos sa isang kalahating bilog. Isang maliit na lampara sa isang estante ang naglalagay ng mainit na anino sa kanyang mukha. Dapat ay nasa kanilang mga medical bed na ang mga bata. Dapat ay inilipat na sila ng nurse. Sa gabi 1 oras na ang nakalipas, ngunit nandoon pa rin sila, kasama niya. Hindi gumagawa ng ehersisyo si Lourdes. Hindi sumusunod sa anumang protocol. Nakaupo lang siya kasama nila, humuhuni ng isang oyayi. Hindi ito pamilyar kay Ricky. Isang bagay na luma at malambot, parang isang awit na ipinasa sa mga henerasyon. Tinaasan ni Ricky ang volume. Lumabas ang kanyang boses sa mga speaker, malambot at malinaw. Inabot niya ang kamay at hinawakan ang kamay ni Angelica na nakapatong sa armrest. Hindi ito hinawakan ng mahigpit, inilagay lang ang kanyang mga daliri sa ibabaw nito. Ang galing mo ngayong araw, bulong niya. Proud na proud ako sa'yo. Alam mo ba yon? Proud ako sa'yo. Bahagyang kumuyom ang mga daliri ni Angelica. Isang maliit na galaw, ngunit sinadya. Nagpigil ng hininga si Ricky. Matagal na hinawakan ni Lourdes ang kanyang kamay. Pagkatapos ay lumipat kay Beatrice. Inayos niya ang kumot. Ipinasok ang mga dulo sa paligid ng kanyang maliliit na binti, kahit hindi naman kailangan. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng may ganitong lambing, may ganitong pag-iingat, na para bang ito ay gawa sa isang bagay na mahalaga. Anak, bulong niya, habang hinahawi ang buhok sa kanyang noo. Mas malakas ka kaysa sa inaakala ng mga tao. Nakikita ko yun. Kahit hindi nila makita, nakikita ko. Nakapikit ang mga mata ni Beatrice, ngunit napansin ni Ricky na nagbago ang kanyang paghinga, mas mabagal, mas kalmado, tulad ng isang batang ligtas ang pakiramdam. Pagkatapos ay lumingon si Lourdes kay Celeste, ang pinakamaliit sa 3, na halos buong araw ay nakapikit, na parabang masyadong malaki ang mundo para harapin. Itinaas ni Lourdes ang maliit niyang kamay at idinikit sa kanyang pisngi, ipinikit ang sariling mga mata. Nakikita kita, bulong niya. Ang buong ikaw, bawat bahagi mo. Hindi ka sira, anak. Naghihintay ka lang. At maghihintay ako kasama mo. Gaano man katagal. Isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Tinitigan ni Ricky ang screen. Ang babaeng ito, isang estranghero, ay nakaupo sa kanyang bahay sa kalagitnaan ng gabi, umiiyak para sa kanyang mga anak, kinakausap sila na parabang naiintindihan nila, na parabang mahalaga sila, na parabang ang kanilang buhay ay nangangahulugang higit pa sa mga medical chart at mga ulat ng therapy. Kailan ang huling beses na ginawa niya iyon? Kailan ang huling beses na umupo lang siya kasama nila, hindi bilang isang nag-aalalang ama na kinakalkula ang mga gastos, hindi bilang isang lalaking nag-aaral ng mga ulat ng therapy, kundi bilang kanilang ama lang, naroroon lang. Hindi niya matandaan. Ang realisasyong iyon ay tumama sa kanyang dibdib na parang suntok. Dahan-dahang isinara ni Ricky ang kanyang laptop. Ang termination letter ay naroon pa rin, hindi tapos. Naghihintay. Dapat ay ipinadala niya ito. Iyon ang hinihingi ng lohika. Mapanganib si Lourdes. Binibigyan niya ang kanyang mga anak ng pag-asa na wawasakin sila. Hinahamon niya ang mga doktor na nag-aral ng kondisyong ito sa loob ng mga dekada. Sinasalungat niya ang bawat patakaran na kanyang itinakda upang protektahan ang kanyang pamilya. Ngunit may ibang boses na nagsalita, mas mahina, mas malalim. Paano kung nakikita niya ang bagay na itinigil mo nang hanapin? Tumayo si Ricky at naglakad patungo sa bintana. Madilim ang hardin sa ibaba. Ang liwanag ng buwan ay tumatalbog sa mga hindi naaalaga ang halaman. Naisip niya si Isabel. Ano kaya ang sasabihin niya kung makikita niya siya ngayon? Kung sino siya ngayon? Ang lalaking nagmamasid sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng isang screen. Ang lalaking sobrang takot na mawalan pa kaya't tumigil nang maging present para sa kung ano ang natira. Kamumuhian siya nito, kamumuhian siya.
Idinikit ni Ricky ang kanyang noo sa malamig na salamin. Hindi niya sinibak si Lourdes. Kinumbinsi niya ang sarili na ito ay dahil lang sa pagod. Ang paghahanap ng isa pang yaya ay nangangahulugan ng mga papeles, background check, mga panayam. Wala siyang lakas. Ngunit habang paakyat siya sa hagdan patungo sa kanyang bakanteng silid-tulugan, narinig niya ang mahinang oyayi mula sa therapy room sa ibaba. Kumakanta pa rin si Lourdes para sa kanyang mga anak. At napagtanto ni Ricky ang katotohanang kanyang iniiwasan. Pinapanatili niya ito hindi dahil sa hindi ito kumbinyente. Pinapanatili niya ito dahil siya ang nag-iisang tao sa loob ng 3 taon na hindi sumuko sa kanyang mga anak. At sa kaibuturan, kailangan niyang makita kung ano ang mangyayari kapag may isang taong tumangging tanggapin ang imposible kahit na wasakin siya nito. Sa ika-5 linggo, tumigil si Ricky sa pagpapanggap na hindi siya obsessed. Gabi-gabi, matapos mabalot ng dilim ang bahay, uupo siya sa kanyang opisina at i-replay ang mga oras ng footage. Pinapabilis ang mga walang laman na pasilyo, humihinto sa mga sandaling nagpapatigil ng kanyang puso, inuulit ang mga eksenang kailangan niyang makita ng paulit-ulit. Binabago ni Lourdes ang therapy room. Noong una, maliliit na bagay. Inilapit niya ang mga wheelchair sa isa't isa para makita ng mga bata ang isa't isa. Pinalitan ang mga puting kumot ng mga makukulay na dinala niya mula sa bahay. Naglagay ng 2 halaman malapit sa bintana. Sabi niya, kailangan ng mga bata na makakita ng isang bagay na lumalago. Hindi siya pinigilan ni Ricky. Dapat sana, wala ito sa protocol. Ngunit ang panunood sa silid na nagbabago mula sa malamig at steril tungo sa mainit at buhay ay nakaapekto sa kanya sa paraang hindi niya maipaliwanag. Pagkatapos ay nagsimula ang mga tunay na pagbabago. Biyernes ng hapon, dumating ang lisensyadong physical therapist para sa lingguhang sesyon kasama ang mga bata. Pinanood ni Ricky sa pamamagitan ng kamera habang sinusuri ni Dr. Wulandari na 20 buwan nang dumarating ang bawat bata, muscle tone, joint flexibility, reflexes. Nagsimula siya kay Angelica, iginalaw ang kanyang mga braso, pagkatapos ay ang kanyang mga binti, huminto ang kanyang kamay. Inulit niya ito, lumapit si Ricky sa screen. Tumingala si Dr. Wulandari at tinawag si Lourdes. Mahina silang nag-usap, magkalapit ang kanilang mga ulo. Hindi marinig ni Ricky nang malinaw ang mga salita, ngunit nakakuha siya ng mga piraso. Malaking pagbuti sa muscle tone. Hindi ito karaniwan. Anong mga ehersisyo ba? May ipinaliwanag si Lourdes, iginagalaw ang kanyang mga kamay. Dahan-dahang tumango si Dr. Wulandari, nagsusulat sa kanyang notepad. Pagkatapos ay lumipat siya kina Beatrice at Celeste, sinusuri sila ng may bagong pansin. Nang umalis siya makalipas ang 1 oras, huminto siya sa pinto, lumingon sa mga bata, pagkatapos ay kay Lourdes. Ipagpatuloy mo ang ginagawa mo, sabi niya. Ia-adjust ko ang opisyal na protocol para maisama ang iyong mga pamamaraan. Sumandal si Ricky sa kanyang upuan. Kumakabog ang kanyang puso. Buong gabi, hindi lang niya pinanood ang kasalukuyang footage. Bumalik siya, araw-araw, linggo-linggo. Pinanood niya si Lourdes sa sahig kasama si Beatrice. Iginagalaw ang kanyang mga binti nang paulit-ulit ginagaya ang paglakad. Parehong galaw, parehong ritmo mapagpasensya, kalmado, hindi kailanman nayayamot, hindi sumusuko. Pinanood niya kung paano niya hinawakan ang mga kamay ni Angelica, tinutulungan siyang tumayo sa kanyang mga paa sa loob lamang ng ilang segundo. Nanginginig ang maliliit nitong binti, pagkatapos ay nananatili, pagkatapos ay nanginginig muli. Ngunit bawat araw, mas tumatagal ito. Pinanood niya kung paano niya ginagawa ang mga ehersisyo sa braso kasama si Celeste na may kasamang musika. Ang maliliit nitong mga braso ay gumagalaw ng mabagal noong una, pagkatapos ay mas makinis, mas kontrolado. Nag-play si Ricky ng footage mula sa unang linggo ng kanyang pagdating. Ang mga bata ay nakaupo nang walang galaw sa kanilang mga wheelchair, magkakahiwalay, malayo sa isa't isa. Pagkatapos ay ang footage mula kahapon. Si Angelica na umaabot sa isang laruan sa kanyang tray.
Si Beatrice na tinatapik ang kanyang paa sa ritmo ng musika. Si Celeste na nakataas ang ulo, ang kanyang mga mata ay sumusunod kay Lourdes habang gumagalaw ito sa silid. Hindi maikakaila ang pagkakaiba. Nanginginig ang mga kamay ni Ricky sa keyboard. Nagbukas siya ng bagong browser window at nag-type, Neuroplasticity in Children with Cerebral Palsy. Napuno ang screen ng mga artikulo, medical journal, case study, mga scientific paper mula sa mga universidad na kinikilala niya. Nag-click siya sa una. Early intervention in pediatric cerebral palsy cases shows remarkable results in neural pathway development. Nag-click siya sa isa pa. Repetitive motor patterning can stimulate the brain to form new connections, bypassing damaged areas. At isa pa, the infant and toddler brain exhibits extraordinary plasticity. Through consistent, targeted intervention, children with CP have achieved mobility outcomes far exceeding initial prognosis. Nagbasa si Ricky hanggang sa sumakit ang kanyang mga mata, hanggang sa maging malabo ang mga salita. Lumipas ang oras ng hindi namamalayan, hanggang sa 3:00 ng umaga na, at ang bahay ay nasa ganap na katahimikan. Lahat ng sinabi ni Lourdes ang mga neural pathway, ang kakayahan ng utak na ayusin ang sarili, ang kahalagahan ng maagang interbensyon, nakasulat lahat sa itim at puti, inilathala sa mga medikal na journal. At sa loob ng 3 taon, hindi niya ito nabasa. Pinaniwalaan niya ang mga salita ng unang mga doktor nang walang tanong, tinanggap ang kanilang hatol na parang sentensya ng kamatayan. Tumigil sa pagsasaliksik, tumigil sa pagtatanong, tumigil sa pag-asa. Isinara ni Ricky ang laptop at umupo sa dilim. Ang kanyang mga anak ay bumubuti, tunay na bumubuti. Ginagawa ang mga bagay na sinabi ng mga espesyalista na hindi nila kailanman magagawa. At muntik na niyang sibakin ang babaeng responsable para doon. 2 beses, nasusuka siya. 3 taon siyang namuhunan ng pera para panatilihing buhay ang kanyang mga anak. Mamahaling wheelchair, mga medikal na kagamitan, mga nurse para panatilihing komportable sila sa kanilang diagnosis. Ngunit hindi siya kailanman lumaban para sa higit pa. 5 linggo na si Lourdes dito, kumikita ng maliit na bahagi ng kanyang buwanang gastos at naabot niya ang hindi kayang gawin ng kanyang milyon-milyong piso dahil naniwala siya. At tumigil siyang maniwala noong araw na namatay si Isabel. Nag-init ang mga mata ni Ricky, nanikip ang kanyang lalamunan. Hiya, iyon ang pakiramdam na ito. Isang malalim, nakapanlulumong hiya. Binigo niya ang kanyang mga anak, hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal, kundi dahil sa kakulangan ng pag-asa para sa kanila. Dahil tinanggap niya ang pagkatalo bago pa man magsimula ang laban. Hindi sana ito tatanggapin ni Isabel. Babasahin niya ang bawat scientific journal. Kukonsultahin ang bawat espesyalista. Susubukan ang bawat pamamaraan. Lalaban siya ng buong lakas. Ngunit wala na si Isabel at inilibing ni Ricky ang kanyang pakikipaglaban kasama niya, hanggang sa pumasok si Lourdes sa kanyang pinto at ipinakita sa kanya ang nakalimutan niya, na ang pagsuko ay isang pagpipilian, at pinili niya ito araw-araw. Hindi natulog si Ricky ng gabing iyon o sa sumunod na gabi. Nagpagala-gala siya sa bahay na parang multo, dumadaan sa mga silid na hindi niya pinasok sa loob ng maraming taon. Ang pangunahing silid kainan kung saan plinano nila ni Isabel na magdaos ng mga Noche Buena, ang hardin sa loob ng bahay kung saan nais niyang tumugtog ng piano habang sumasayaw ang mga bata, ang nursery na may mint green na pader at mural ng mga kolibri at sampagwita na siya mismo ang nagpinta. Binuksan niya ang pinto sa unang pagkakataon sa loob ng 20 buwan. Puno ng alikabok ang lahat. Ang 3 kuna ay nakatayo pa rin sa isang kalahating bilog. Sa itaas, ang mga mobile na may mga bituin at buwan ay nakabitin ng walang galaw. Sa isang sulok, naroon ang tumba-tumba ni Isabel na may nakatiklop na kumot sa likod nito. Tumayo si Ricky sa pintuan, hindi makapasok. Ito dapat ang kanilang buhay. Isinara niya ang pinto at umalis. Sabado ng umaga, hindi siya pumasok sa kanyang opisina. Sa halip,
Umupo siya sa pasilyo malapit sa therapy room, sumandal sa pader at nakinig. Nasa loob si Lourdes kasama ang mga bata. Narinig niya ang kanyang boses sa pinto. Ganyan nga, Angelica, ganyan. Tingnan mo, alam ng mga paa mo kung anong gagawin. Kailangan lang nating ipaalala sa kanila. Ipinikit ni Ricky ang kanyang mga mata. Beatrice, anak, tingnan mo ang sarili mo. Hawak mo ng mahigpit ang manika. Ang lakas-lakas mo. Nanikip ang kanyang lalamunan. Celeste, anak, pinapanood mo ang mga ate mo. Natututo ka, di ba? Sinasipsip mo ang lahat. Idiniin ni Ricky ang kanyang mga palad sa kanyang mga mata. Ano ang kanyang ginawa? 3 taon siyang nagtago sa likod ng mga screen at mga spreadsheet. Nagbayad siya ng mga tao para mahalin ang kanyang mga anak dahil siya mismo ay masyadong wasak para gawin ito. Tinanggap niya ang kanilang mga limitasyon bilang hindi maiiwasan dahil mas madaling tanggapin ang pagkatalo kaysa lumaban para sa pag-asa. At sa buong panahong iyon, naghihintay ang kanyang mga anak, naghihintay na may makakita sa kanila. Nakita sila ni Lourdes. Isang estranghero ang nakakita sa kung ano ang masyadong bulag na mapansin ng kanilang sariling ama. Narinig ni Ricky ang isang tawa sa pinto, mahina, putol-putol, ngunit totoo, isa sa mga bata. Marahil si Angelica, marahil silang 3. Huminto ang kanyang puso. Dapat ay nandoon siya. Dapat ay siya ang nagpapatawa sa kanila. Dapat ay siya ang gumagalaw sa kanilang mga binti, humahawak sa kanilang mga kamay, nagsasabi sa kanila na kaya nilang gawin ang imposible, ngunit hindi na niya alam kung paano. Dinala ni Isabel ang bahaging iyon sa kanya nang mamatay siya. Dahan-dahang tumayo si Ricky, nang hihina ang kanyang mga binti. Bumalik siya sa kanyang opisina, ngunit hindi binuksan ang mga monitor. Sa halip, umupo siya sa kanyang mesa at tinitigan ang isang larawan na itinago niya sa drawer ng mesa. Si Isabel, 8 buwang buntis, nagliliwanag. Ang kanyang kamay ay nasa kanyang tiyan at nakatingin siya sa kamera na may pag-asa na masakit tingnan. Patawarin mo ako, bulong ni Ricky. Patawad sa pagsuko, patawad sa pagtatago, patawad sa pagpayag na manalo ang takot. Ibinalik niya ang larawan at binuksan ang kanyang laptop. Sa pagkakataong ito, hindi para manood ng mga video, naghanap siya ng mga pediatric neurologist, mga espesyalista sa maagang interbensyon, mga therapist na naniniwala sa neuroplasticity. Gumawa siya ng isang listahan ng mga pangalan, numero ng telepono, email address. Kung magagawa ni Lourdes ang ganito kalaki sa loob ng 5 linggo, gamit lamang ang pananampalataya at pagiging pare-pareho, ano ang posibleng mangyari sa tunay na suporta, tunay na mapagkukunan, tunay na paniniwala? Tinitigan ni Ricky ang listahan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman niyang may gumagalaw sa kanyang dibdib. Hindi paganap na pag-asa, ngunit malapit dito. Isang bagay na parang posibilidad. Isinara niya ang laptop at tumayo. Malapit nang maghapon, malapit na ang oras ng pahinga ng mga bata, malapit na. Nagbuntong hininga si Ricky. Hindi pa siya handang pumasok sa silid na iyon. Hindi pa handang harapin kung sino siya ngayon o kung sino ang nabigo niyang maging. Ngunit marahil bukas ay susubukan niya. Hindi niya alam na babaguhin ng bukas ang lahat. Na sa loob ng wala pang 24 na oras, bubuksan niya ang kanyang telepono at masasaksihan ang isang bagay na magpapaluhod sa kanya. Hindi niya naramdaman na ang kanyang buong mundo ay malapit ng gumuho at muling buuin ang sarili sa isang iglap. Ngunit sa ngayon, umupo si Ricky sa kanyang tahimik na opisina, nag-iingat ng isang maliit na buto ng pananampalataya. Habang sa kabilang dulo ng pasilyo, tinuturuan ni Lourdes ang kanyang mga anak na maglakad. Sabado ng hapon. Nakaupo si Ricky sa kanyang opisina, bukas ang laptop, sinusuri ang quarterly report ng kanyang kumpanya. Lumabo ang mga numero sa screen. Hindi siya makapag-concentrate. Ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa therapy room, malapit ng mag-alas 3. Dapat ay tapos na ni Lourdes ang afternoon exercises ng mga bata.
Napanood na niya ang programang ito ng napakaraming beses kaya't kabisado na niya ito. Una ang musika, pagkatapos ay ang motor exercises, pagkatapos ay ang mga arm stretch. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang motion alert. Sala. Kumunot ang noo ni Ricky. Dapat ay nasa therapy room ang mga bata sa oras na ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang security app. Inaasahang makikita si Lourdes na inililipat sila para sa merienda o pagbabago ng tanawin. Matagal bago na proseso ng kanyang utak ang imahe. 3 wheelchair. Nakatayo. Walang laman. Nakasandal sa pader. Nanlamig ang puso ni Ricky. Ang una niyang naisip ay gulat. May nangyari. Isang emergency. Kailangang dalhin sila ng mga nurse sa kung saan nang mabilis. At sa kanya sila nakita, sa gitna ng sala. Ang sahig na kahoy ay kumikinang sa liwanag ng hapon. Sina Angelica, Beatriz at Celeste, nakatayo, hindi makahinga si Ricky. Ang kanyang 3 anak na babae. Ang kanyang mga lumpong anak, ang mga batang sinabi ng mga doktor na hindi na makakatayo. Nakatayo sila Goya, nanginginig, pero nakatayo sa kanilang sariling mga paa. Nakaluhod si Lourdes sa harap nila, mga 5 talampakan ang layo. Ang kanyang mga braso ay nakabukas ng malapad, mga luha ang dumadaloy sa kanyang mukha. Halikayo, mga anak, bulong niya. Lapit kayo sa akin. Kaya, nyo yan. Isang hakbang, hindi makahinga si Ricky. Si Angelica ang unang gumalaw. Ang kanyang maliit na paa ay umangat sa sahig, nag-alinlangan, pagkatapos ay lumapag muli, ilang pulgada sa unahan. Isang hakbang. Ikinulong ni Ricky ang kanyang bibig sa kanyang kamay. Si Beatriz ang sumunod, mas maingat. Ang kanyang binti ay nanginginig ng husto, ngunit gumalaw ito, isang paa, pagkatapos ay ang isa. 2 hakbang, isang tunog ang lumabas sa lalamunan ni Ricky. Isang bagay sa pagitan ng buntong hininga at hikbi, si Celeste. Ang pinakamaliit, na laging nakapikit. Nakatayo siya, nanginginig. Ang kanyang mga braso ay nakaunat para sa balanse. Inabot ni Lourdes ang kanyang kamay sa kanya. Kaya mo yan, anak. Nandito lang ako. Umatras ang paa ni Celeste, bumagsak, umatras muli, 1 pang hakbang, 3 hakbang. Pinanood ni Ricky habang ang kanyang bunsong anak ay naglalakad patungo sa mga nakabukas na bisig ni Lourdes. Ang cellphone ay dumulas mula sa kanyang mga daliri, bumagsak sa mesa nang may malakas na kalabog. Ngunit hindi niya ito narinig. Nang hina ang kanyang mga tuhod, nahulog si Ricky mula sa kanyang upuan. Ang kanyang likod ay gumagasgas sa gilid ng mesa hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Hindi siya kayang suportahan ng kanyang mga binti. Sa screen ng telepono, nakataob ngunit nagpe-play pa rin, narinig niya ang boses ni Lourdes. Ayan na. Salamat sa Diyos. Ayan na, tingnan nyo ang sarili nyo. Tingnan nyo ang ginawa nyo. Naabot ng mga bata ang kanyang yakap, ikinulong niya silang 3, idiniin sa kanyang dibdib, umiiyak ng walang pigil. Alam ko, humikbi siya. Alam kong kaya nyo. Alam ko. Nakatayo si Ricky sa sahig ng kanyang opisina, hindi makagalaw. Dumadaloy ang mga luha sa kanyang mukha. Nanginginig ang buong katawan niya. 3 taon. 3 taon na sinabi ng mga doktor na hindi kailanman. 3 taon na kinumpirma ng mga espesyalista ang imposible. 3 taon ng pagtanggap na gugugulin ng kanyang mga anak ang kanilang buhay sa mga wheelchair. At ngayon, sila ay nakatayo, naglalakad, umaabot sa babaeng tumangging maniwala sa sinabi ng mundo sa kanya. Idiniin ni Ricky ang 2 kamay sa kanyang mukha at humagulgol. Hindi isang tahimik na pagluha, hindi isang pigil na kalungkutan. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang bagay na sumabog mula sa lugar sa loob niya na nakakandado mula noong araw na namatay si Isabel. Bawat kabiguan, bawat pagtataksil, bawat gabing ginugol sa harap ng isang screen sa halip na yakapin ang kanyang mga anak. Ang hiya, ang takot, ang pag-asang inilibing niya nang napakalalim hanggang sa nakalimutan niyang umiiral ito. Lahat ay bumuhos sa isang alon na yumanig sa kanyang buong katawan. Nakakalakad ang kanyang mga anak,
Nakakalakad ang kanyang mga anak at muntik na siyang sumuko. Hindi alam ni Ricky kung gaano katagal siyang nakaupo sa sahig. Mga minuto, marahil ay higit pa. Nang sa wakas ay nakahanap siya ng lakas upang tumayo. Ang kanyang mga binti ay parang babagsak. Kumapit siya sa gilid ng mesa at hinila ang sarili. Ang kanyang telepono ay nakataob. Nagbo-broadcast pa rin mula sa sala. Hindi niya ito kinuha. Hindi na niya kailangang manood. Lumabas siya sa kanyang opisina na may nanginginig na mga paa. Naglakad sa mahabang pasilyo, lampas sa mga bakanteng frame sa dingding, lampas sa katahimikan na nilikha niya sa kanyang paligid na parang baluti. Bukas ang pinto ng sala. Huminto siya sa pintuan. Nakatayo si Lourdes sa sahig. Ang tatlong bata ay nasa kanyang kandungan, pagod na sila sa kanilang pagsisikap. Ang maliliit nilang katawan ay nakahandusay sa kanyang dibdib. Hawak niya sila na parang gawa sila sa isang bagay na mahalaga. Basang-basa ang kanyang mukha ng mga luha, ngunit nakangiti siya, tumingala siya, naramdaman ang kanyang presensya, nagtama ang kanilang mga mata. Inaasahan ni Ricky na makakita ng tagumpay sa kanyang mukha, pagmamalaki, isang tingin na nagsasabing, "Sinabi ko sa'yo." Ngunit hindi iyon ang nakita niya. Nakita niya ang habag para sa kanya. Walang sinabi si Lourdes. Tinitigan lang siya ng kanyang mga kalmadong mata, hawak ang kanyang mga anak tulad ng lagi niyang ginagawa na para bang sila ay mahalaga sa kanya. Nang hina muli ang mga tuhod ni Ricky, napaluhod siya sa pintuan, hindi makahakbang. Paano? Nanginginig ang kanyang boses. Paano mo nalaman? Tiningnan ni Lourdes ang mga bata, pagkatapos ay bumalik sa kanya. Hindi ko po alam, Sir Ricky, mahina at puno ng pagmamahal ang kanyang boses. Naniwala lang po ako, may nabasag sa loob ni Ricky. Ang huling pader, ang huling harang. Gumapang siya pasulong gamit ang kanyang mga tuhod hanggang sa maabot niya sila. Nanginginig ang kanyang kamay habang hinahawakan niya ang mukha ni Angelica, pagkatapos ay si Beatrice, pagkatapos ay si Celeste, ang kanyang mga anak. 3 taon niyang pinanood sila sa isang screen, minahal sila mula sa malayo, pinanatiling nakakandado ang kanyang puso dahil ang pagkawala pa ng higit pa ay papatay sa kanya. Ngunit narito sila buhay, lumalaban, lumalaki, at muntik na niyang makaligtaan ito. Niyakap ni Ricky ang 3 bata, idiniin ang kanyang mukha sa kanilang maliliit na ulo, nilanghap ang kanilang amoy. "Patawarin niyo ako." Bulong niya. Patawad na patawad. Inulit-ulit niya ito. Isang paghingi ng tawad para sa bawat araw na ginugol sa pagtatago, bawat gabi na pinili niya ang takot kaysa sa pananampalataya, bawat sandali na hinayaan niyang nakawin ng kalungkutan ang isang ama mula sa kanila. Tahimik na umatras si Lourdes, binibigyan siya ng espasyo, ngunit inabot ni Ricky ang kanyang kamay. "Manatili ka," sabi niya. "Pakiusap." Tumango siya. Magkasama silang umupo sa sahig ng sala. Isang sirang ama na hawak ang kanyang mga anak, isang tapat na babae na tumangging sumuko. Ang 3 wheelchair ay nakasandal sa pader, hindi na kailangan. Tiningnan ni Ricky si Lourdes sa pamamagitan ng malabong paningin. "Binigyan mo sila ng mga paa," sabi niya. Umiling siya ng bahagya. "Hindi po, Sir Ricky. Binigyan nila ang kanilang sarili ng mga paa. Ipinaalala ko lang sa kanila na maaari silang sumubok." Ipinikit ni Ricky ang kanyang mga mata. Mamahalin ni Isabel ang babaeng ito. Mamahalin ni Isabel ang sandaling ito. At sa isang lugar, gusto niyang maniwala, nanonood siya. Ang liwanag ng hapon ay pumasok sa mga bintana, naglalagay ng mahahabang anino sa sahig. Iba na ang pakiramdam ng bahay ngayon. Hindi na bakante, hindi na napabayaan. Buhay. Hinigpitan ni Ricky ang yakap sa kanyang mga anak at hinayaan ang sarili na maramdaman ang bagay na nakalimutan niyang umiiral. Pag-asa. Hindi isang marupok na pag-asa, hindi isang maingat na pag-asa. Isang tunay na pag-asa na sulit ang lahat at nagdadala ng higit pa. Hindi niya alam kung ano ang idudulot ng bukas. Mas maraming therapy, mas maraming trabaho, mas maraming hamon.
Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, hindi natatakot si Ricardo de la Cruz sa bukas dahil sa wakas ay naintindihan niya. Ang mga himala ay hindi nangangailangan ng pahintulot. Kailangan lang nila ng isang taong sapat na matapang upang maniwala sa kanilang posibilidad.